Andito na naman nga tayo sa Turbina Bus Terminal. Nagkasundo nga ang grupo na dito na lang maghihintayan at kung sino na lang daw yung mauna. Kompleto na nga yung buong grupo at may dumaan na nga ditong pampasayerong Barney Bus at sumakay na kaming lahat dito. Kanya-kanya na nga kaming hanap ng mga upuan dahil salabat nga yung upo ng mga pasayero dito. Mahaba nga pala yung magiging biyahe namin. Pinili nga pala namin yung night trip o panggabing biyahe para saktong madaling araw yung pagdating namin doon. Ang pamasahe pala sa Barney Bus ay nagkakalaga ng 656 pesos mula Turbina hanggang San Andres, Quezon o yung pinakadulo ng bahagi ng Quezon. Free wifi pala yung Barney Bus na sinakyan namin kaya walang problema kung gusto mong mag-online buong magdamag sa buong biyahe mo kasi wala ka naman makikitang mga view dahil madilim yung daan dito sa parte ng Quezon. Hindi ka nga pala dito makakatulog at dahil sobrang bilis magpatakbo ni manong driver ng bus, tingnan nyo naman ang harurot niya. Tapos may mga kalsada pa dito na parang yung sa bitukang manok, pasigsag-sigsag yung daan. Kaya yung katabi ko nga na bata ay nagsuka na. Buti hindi ako natapunan. Pagdaan nga namin ng Burgos ay pinick up pala namin si Tutoy kasi gusto niya daw sumama sa Masbate. Alas 3:30 nga ng madaling araw at nakarating na kami dito sa San Andres Terminal. Ito nga ang patunay na wala kami mga tulog. Welcome to the vlog. Maghanap nga ng makakainan sila Angel dito dahil nagutom na rin sa biyahe. Maghihintay nga kami dito mag alas 6 ng umaga dahil dun muna kami mag-i-stay sa bahay nila Ate Nene, pinsan pala yun nila Inday, dahil dun kami maghihintay ng bangkang susundo sa amin papunta dun sa Iniwaran Island. Ate tayo sa port. Yun. Dito nga ay nagkalituan na kung saan talaga kami dadalhin, sa bahay ba nila Ate Nene o dun sa port na mismo. Enjoy na enjoy nga dito sa Zainab sumakay ng pedicab. Dito na nga kami dumiretso sa bahay nila Ate Nene. Gising na pala siya at binuksan na yung bahay niya. Naipasok na nga namin yung mga bagay namin sa bahay nila Ate Nene at nagpasya kami na pumunta muna kami ng port at maglakad-lakad habang umaga pa. At dahil nga tatanghaliin na yung dating ng bangkang sasakayan namin na dala-dala nila Kuya Mac, sasama rin pala sila Ate Nene sa isla. Andito na nga pala tayo sa San Andres Port. Matatagpuan pala ito sa pinakatimog na dulo ng Bondok Peninsula. Ang daungan palang ito ay nagsisilbing pangunahing jump-off hub para sa ecotourism at regional cargo vessels na patungo sa Masbate. Dito pala kayo sasakay sa mga roro na papunta sa Masbate Island. Tapos yung mga nagbabalak dyan na mag-island hopping dun sa kilalang kilala na mga islands kagaya na lamang ng Alibihaban Islands, Animasola, Tinalisayan at Sombrero Islands, dito rin kayo sasakay. At ito nga kinikilatis na ni Inday yung huli nung mamang namimingwit sa gilid ng port. May nahuli rin pala sila ditong mga hipon. Dakol ka man dyan tayo nakukuha ang sira. Dakol man. Arol daw kang digding nagsisira. Ano nasusubad mo? Ano yan? Pang-kaunsa na? Dahil pampabakal. Pansira-sira. Nagamit ko nga rin yung Bicol language ko dito kay Manong. Malaki talaga ang pakinabang ng ordinaryong mamamayan dito sa port na to dahil dito sila nakakauli ng pang-ulam nila sa araw-araw. Pabalik na nga kami dito sa bahay nila Ate Nene dahil tirik na yung araw. Yung alas 7 nga ng umaga dito ay parang alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa syudad. Doblado pala ang init dito. Nahakot na pala namin yung lahat ng bagay namin dito sa gilid ng port. Bawal daw dun sa pinaka main port at baka mahuli kami ng Coast Guard. Dahil na rin sa dami namin at dami ng bagaheng ikakarga namin dun sa bangkang sasakyan namin. Tinawag na pala kami ni Kuya Mac dahil alis na raw. Namumroblema nga dito si Ate Jen kung paano kukuhain yung napailalim na tupon ni Lucas. Dahil 2 oras ang biyahe bago makarating dun sa isla. At ito nga nakasakay na ang lahat sa bangka. Nakikita pala natin sa harapan natin yung Alibihaban Island. Ewan ko ba kung anong hinahanap dito nila Ate Nene at hindi mapakali sa unahan ng bangka. Ito nga pala si Kuya Mac, ang dalubhasang kapitan ng bangkang sinasakyan namin. Nagkakagulo pala dito si Inday at Ate Nene dahil ihingi na raw sila. Ginamit pala nila dito yung trapal para may pantakip sila sa tawag ng kalikasan. At ayun na nga, sumakses na mga person. Buti na nga lang at nakaya kami ng bangkang sinasakyan namin, sa dami ba naman namin. Yan na palang Kabikulan. Kung titingnan nga natin sa mapa, nasa kaliwa lang natin yung Bicol region, yung Pasakaw tsaka yung Ragay Golf.
Ito nga pala yung pupuntahan namin, ang Bulong Island o mas kilala sa tawag na Iniwaran Island. Habang papalapit na papalapit pala kami dito sa isla, etong si Inday, marites ng marites sa harapan ng bangka. Siguro sinasabi niya, mamaya iinom tayo at magkakantahan at matutulog. Tumatagay pala dito sila sa harapan ng bangka. Habang kami naman dito sa likod ng bangka ay parang nanood ng rock concert dahil sa tindi ng tunog ng motor. Kamuntikan na talaga kami ditong hindi mabingi. Makikita pala natin dito yung maliliit na kalsada ng isla. Pinagawa siguro to ng NGO o ng DPWH. Sapat lang daanan ng mga tao at ng motor. Ito na pala ang kabuuang isla ng Iniwaran. Binubuo pala ito ng Katindoy, Cabrada, Berga Castillo at iba pa. At ito nga palang tutuluyan namin ay ang tinatawag na Balunglungan. Dito pala nakatira sila Kuya Mac. Habang papalapit nga kami dito sa isla, makikita pala natin na napakaganda ng dagat nila dito. May puting buhangin at marami pala sila ditong nakukuha mga yamang dagat. Ang distansya o layo pala ng San Andres Port hanggang Iniwaran Island ay humigit kumulang na 30 hanggang 40 km. Ang pagtawid pala sa isla ay tumatagal ng 2 oras sakay ang dimotor na bangka. Depende pa yon sa kondisyon ng dagat kung maalon ba o hindi. At ito nga nakarating na kami sa tutuluyan namin. Ito pala ay tinatawag na Balunglungan kung saan nakatira sila Kuya Mac. Nasa harapan lang pala ng kanilang bahay yung magandang white sand na dagat na to. At heto nga may tirang huli kagabi si Kuya Mac. May pinirito pala dito siyang parrot fish. Napakasarap pala ng laman nun. At ito sinimulan na namin yung inuman. Pagkatapos nga ay nag-set ng video kay si Kuya Ruel dito at lumipat kami dito at dito naman nag-inuman sa harap ng tindahan nila. Partida nga pala ito si Inday, kahit walang tulog, birit na birit, basta makahawak lang ng mic. Pagkatapos nga ay pumunta kami sa bahay nila Angel dahil bispiras ng kasal ng kapatid niya. Dito nga kami ay nakikain. Napakasarap nga yung kainan namin dito dahil ang sarap naman talaga ng luto. Ito pala yung sayawan sa bispiras ng kasal. Dito gaganapin yung pantomina o pagsasayaw ng ikakasal. Umuwi na pala kami. Ito pala ay kuha ni Ara dun sa sayawan, ang correspondent natin. Ito na pala yung pantomina o sayaw ng kapatid ni Angel na si Ate Angelina at Kuya Ronnie. Congrats pala sa bagong kasal. Mula dito nga sa tapat ng bahay nila Kuya Mac, kitang-kita natin yung sayawan. Yung mga nakikita pala natin na maliliwanag sa dagat ay mga bangka pala yun o barko na nanguhuli ng mga maraming isda. Sobrang antok na antok nga ako dito at wala kaming tulog mula pa nung nagbiyahe kami papunta dito sa isla. Kaya ito, nagtayo na nga ako ng tent at dito ako matutulog ngayong gabi.